Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, matindi to. Grabe, Senator Aimee Binulabog ang nakakatakot galaw ni Romualdez. No to Chacha, PBBM BP Sara. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Banat Kabayan TV. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kabayan TV. At kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Usapan din po natin ito pong Chacha, no? Na dineklara na ni Speaker. Si Speaker po mismo yung nagdeklara, no? Na isusulong nila. At sabi naman po ng isa pang congressman, kung di ako nagkakamali, yung pumalit kay Gloria Macapagal. Sinabi niya po na igugo o iisip sila na makapag-chacha kahit hindi po kasama ito pong Senate. Nakakatakot po to. Mukhang at all cost. Talagang tambing-tambi na po ang dati. O, biglang-bigla, sinulong po nila, no? May mikropono si Speaker. Nagsalita po na isusulong nila ang charter change ngayong 2024. Ang ganda po ng sagot niya, no? Bukod po diyan, no? Sinabi niyo na, no? Sino na nga 'yon? Sino na nga yung Teka, sinabi niyo na yung kanina eh. Titignan ko lang rito sa mga comment Si Dong Congressman Dong Gonzales, yan. Si Congressman Dong Gonzales, pinahayag po niya. Kasi ayaw po ng Senate na magchacha. Sabi po ni Dong Gonzales, hinahanapan po nila ng paraan, no? Kung paano sila makakapagchacha na hindi po kasama yung Senate. Sabi ko, matindi talaga ng matindi talaga yung alam niyo yun, yung feeling niyo, napaka-powerful niyo, no? Antindi po talaga. Magchachacha kayo, charter change kayo, hindi niyo po isasama. Bakit? Kayo lang po bang Kongreso? Ang Kongreso po sa pagkakaalam ko, buhat po nung ako ay nag-aaral, ay 2 pong bahagi. Yung Senado po at House of Representatives. Yan po ang bumubuo sa Kongreso. Unilaterally, mukhang hindi po nag-usap tong Kongreso, yung House of Representatives at Senado sa chacha, unilaterally nag-declare yung House Speaker na gusto nilang magkaroon ng chacha next year. Sabi ko nga, yung nag-announce po So yan mga karibin natin, dito pa lang nakikita mo na talaga na walang pagkakaisa ang administrasyong ito mga karibin natin, no? Kasi isipin mo mga karibin natin, mag-ano sila ng chacha, hindi po nila isasali ang Senado. Ibig sabihin sila lang. Alam naman po natin mga karibin natin, pag gumalaw po ang mga congressman, pagpabor po sa kanila, di ba? Talagang may yan, di ba? Kasi mga karibin natin, kung sila lang talaga ang mag-hi-hi about dito sa chacha, parang di ba napaka-bias nito for example na lang, kung may mga provision, di ba? Na unconstitutional, for example lang, tapos hindi masisilip nila kasi sila lang eh. Ibig sabihin, pinag-uusapan na lang nila, sila lang, di ba? Kung may mga may mga batas na against sa kanila or pabor sa kanila, mga karibin natin, hindi na nila yun papansinin, di ba?
Unlike kung may Senado mga karibin natin, ibubusisiin pa po yan. Diba? Bago po may pasayan. Diba? Pero sige lang, tingnan po natin kung magtagumpay yan, mga karibin natin. Diba? Kasi, diba, kung ayaw naman ng taong bayan, wala rin naman kayong magagawa. Diba? Nasa taong bayan pa rin naman yan, mga karibin natin. Diba? Kung gusto natin o hindi. O gusto nyo po bang magkaroon ng tsa-tsa? Sa panahon po ngayon ni Speaker Romualdez, mga karibin natin. Nako, talaga naman, mga karibin natin, Ganito na ba talaga kalala ang natin, Congress, mga ka-review, yung House of Representative? Napakarami po ng problema ng ating bansa, mga ka-review natin. Pero, sabi nga sa mga comment, diba, ng ating mga ka-review, mga ka-netizen, yung mga problema, yung mga totoong problema tuloy ng ating bansa, ay hindi po na bibigyan ng pansin, no? Doon po sila. Yung pinopokusan po tuloy nila, yung mga ka-review natin, yung hindi problema ng present, mga ka-review. Yung sa ngayon na problema, sana masolusyonan po. Yun po ang sigaw ng taong bayan, no? Si Martin Romualdez, si Speaker Martin, natatanggalan nila ng confidential fund ang Vice President ng Pilipinas. Tandaan nyo po, ang sinabi niya sa pronouncement niya, sunod sa kanila yung Senado. Baka feeling niya, susunod din ng Senado pag nagtsatsa. Grabe, no? Ang kapanyarihan. Napunta lahat sa tuktok ng ulo. Okay, mga kapatid, eto po. In-interview po si Senator Amy tungkol po sa tsa-tsa. Nakulitan na po si Senator Amy. Alam niyo, sabi ni Senator Amy, ang kulit-kulit. No, paulit-ulit na lang tayo diyan sa tsa-tsa. Sinabi na po ni Pangulong Marcos, yung kapatid niya, sinabi na unahin natin yung mga presyo ng bilihin, unahin natin yung nakakaapekto sa mga tao. Bakit nyo uunahin yung tsa-tsa? So yan na nga, mga ka-review natin ang sinasabi natin, no? Dapat unahin po kung ano yung dinadaing ng taong bayan, no? Kasi mahirap naman kung mag-tsa-tsa tayo, mga ka-review, tapos, di ba? Napakamahal po ng mga bilihin, lalo na po ngayon, magpapasko na, mga ka-review natin. Sana naman po, maawa itong Kongreso, mga ka-review natin, at bigyan nila ng pansin yung talagang totoong problema ng taong bayan. Gumawa kayo ng mga batas para yung presyo ng bilihin mapababa. Unahin nyo yung kapakanan ng mamamayan. Hindi po yung tsa-tsa. Nako, tinutuloy-tuloy nyo yung paggagalit sa inyo. Yan pong pirmahan ng mga dating PMA. Hindi po one-shot deal yan. No? Yan po ay pagpapakita na sila ay very willing, katulad na sinasabi ni Vice President Sara Duterte, na gusto ng mga taong to na igalang natin yung batas. Saan ka nakakita? Dalawa yung Kongreso. Pag-iisipan daw nila kung paanong House of Representative lang yung kikilos at magtsatsa. Antindi nyo. Ano sabi ni Senator Amy? Paulit-ulit na. Ang kukulit. So dito sa ginagawa nila, mga ka-review natin, dito sa ginagawa ng House of Representative, mga ka-review, parang talagang ginagalit po nila ang taong bayan, di ba? Bakit? Sa sunod-sunod ba ng mga ginagawa nila, mga kapalpakan nila, mga ka-review natin, di ba? Paano hindi natin masasabing kapalpakan? May nag-comment nga, mga ka-review natin, sabi niya, lahat po ng ginagawa nila, no, sa mga Duterte ay bumabalik sa kanila, mga ka-review natin, no? Diba? Bumabalik talaga sa kanila lahat ng nila mga ginagawa, lahat ng mga propaganda nila. Dito sa kapalpakan naman po, mga ka-review natin, diyan sa pagpapakulong kay Eric po at kay Doc Lorraine Badoy, mga ka-review natin, palpak din po.
Paano hindi natin masasabi, sabi nila pura Christmas spirit daw, di umano, mga karibin natin, kaya pinalaya. Ang totoo naman, talagang papalayain nila kasi maano sila di ba? Maiipit na po sila kasi nagpunta na si Atty. Roque sa umapila na po sa Supreme Court, di ba? No, kaya nila pinalaya kasi wala naman sila talagang basihan. No, kung bakit nila lang nila, tripping lang siguro mga karibin natin Tinagtripan lang si Doc Lorraine at saka si Ka Eric kaya pinakulong. Yun po yung nakikita ng taong bayan pinagtripan lang nitong Kongreso. Diba? Wala pong basihan. Mas mabuti pa, mas maigi pa nga po si si Ka Eric mga karibin natin kasi may basihan siya. Kung bakit hindi niya pwedeng ilabas ang kanyang source, di ba? Oh. Ilang beses na rin na-reject ng Senado. Kaya pala magsasarili na lang sila. Nung tinanong po si Senator Amy, may makulit din na reporter, bakit po kaya? Bakit po kaya nila gustong isulong? Alam niyo po sagot ni Senator Amy? Baka merong gustong maging Prime Minister na hindi manalo. Dapat yun, future tense na hindi mananalo sa pagka-presidente. Mali lang po ng tenses. Kasi marami na nagtatanong nagsusuri-suri, sino ba yung gusto maging Prime Minister? Para namang hindi nyo alam. Nagkamali lang ng pagkakabanggit ng present tense at past tense at future tense si Senator Amy. Ang ibig niyang sabihin, ako na magtatama ng future tense ni Senator Amy. Simple lang po ang sinasabi ni Senator Amy. Baka mayroong gustong maging Prime Minister na hindi mananalo sa pagka-presidente. So yan mga karibin natin, kung yan pala ang plano nitong ni Tambi, mga karibin natin, wala, bulgar na po sila mga karibyo Kaya ewan ko lang kung susuportahan ba ito, no? Na charter change mga karibin natin, na chacha, no? Kung kayo pong tatanungin mga karibin natin, na napapanahon ba ang chacha sa panahon natin ngayon, no? Tama nga pong sabi kanina mga karibin natin, dapat unahin kung ano po yung mga totoong problema talaga ng ating bansa, katulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga karibin natin. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Malapit na po ang Pasko at patuloy pa rin sa pagtaas ang mga presyo ng ating mga bilihin dito sa Pilipinas. Yan mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Banat Kabayan TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Banat Kabayan TV, maraming salamat po.